downhill, buddy. Sa video na ito ay susubukan nating tagusin mula Pantabangan Dam hanggang sa bayan ng Caranglan, Nueva Ecija. Matatagos nga ba natin ito? At kumusta nga ba ang sitwasyon ng daanan dito? Dito ay puro kagubatan ang ating susuungin hanggang sa tayo ay makalabas. Tara at samahan mo ako sa solo moto adventure na ito at tiyak akong magugustuhan mo ang solo adventure na ito. Kaibigan, welcome back sa isang panibagong video. Ngayon ay hindi tayo magmo-moto camping at ito ay adventure. So magba-backdoor tayo galing dito sa Pantabangan Dam papunta mismo sa bayan ng Caranglan. Di ko pa nadaanan itong backdoor na ito, pero gagawin natin ito ngayon na parehas tayong hindi pa nakadaan talaga sa backdoor na ito. Bagamat may part dito na lugar na napuntahan na natin dahil meron tayong kakilala na pastor dito, pero yung talagang backdoor papuntang bayan ng Caranglan ay hindi pa natin nagagawa yan. So gagawin natin yan ngayon sa video na ito. Samahan nyo ako mga kaibigan. Time check 8:01 in the morning. Tingnan natin kung anong oras tayo makalabas ng Caranglan. Sa pagpasok pala natin sa lugar na ito mga kaibigan ay kailangan nating dumaan dun sa main gate. Pagkalagpas lang din ng Pantabangan Dam at maglalag tayo doon. At yun yung ginawa natin kanina. Grabe, umpisa pa lang. Rough road na, ganito na yata ito hanggang sa tayo makalabas. Binalaan tayo doon na pagka lumabas tayo ng Caranglan masyado daw malayo, pero yun yung isa sa plano natin maliban sa tayo ay babalik, plano din natin na tagusin yan. Ayun, may bahay na dito, no? May community na. Ang dulas itong gulong ko, matigas masyado. Babawas nga ako. Bawasan natin ang hangin, sobrang tigas nag-out of balance ako. Rough road kasi dito, sobra. Wala pa naman akong bomba. Tamang bawas lang. Daming dumikit sa pantalon ko. Lastik na yan. Kati pa naman. Ayan, much better na yung ating traction dahil nagbawas tayo ng hangin. Let's go! Summer na summer talaga mga kaibigan, no? Tuyong tuyo yung mga puno dito, tuyong tuyo yung mga dahon sa baba, tapos yung mga puno halos brown na yung mga dahon nila. Galing dito mga kaibigan, may kuryente na sila. Kahit na napakaliblib meron silang kuryente. Siya nga pala mga kaibigan,
Itong Pantabangan Dam na nasa gawing kaanan natin ay siguro alam nyo naman na ito. Nagpagawa ito noong 1971 pa hanggang 1977. 7 years na ginawa ito. Ang primary na dahilan kung ba't ito pinagawa is para sa irigasyon ng mga magsasaka. At ngayon nagagamit hindi lang pang irigasyon kundi ginagamit din para mag-produce ng kuryente. Ayos may madaan pa tayong mga ganito, malilinis na tubig. Siguro kung makakita tayo ng malilinis na tubig mamaya. Nabitit, neutral na pala yan. Maliligo tayo mga kaibigan. Hello, doggy. Meron pa. Hello. Sabihin, mga kabayan ito sa ang galing. May bahay pala dito mga kaibigan. Grabe. May malalagong palayan at garden sila. Napakapayak ng pamumuhay dito. Ang sarap. Oh, let the battle begin. Nandito na. May ibon. Pahirap na ang pahirap ang daan. Pasikip na ang pasikip. Sa camera pero matatarik mga kaibigan. Bravo. Kaya mo yan, halapas. Ang hirap nito pag tagulan mga kaibigan. Ganda ng solo adventure natin mga kaibigan. Mga kaibigan, palayo na tayo ng palayo sa mismong reservoir ng Pantabangan Dam. Gusto ko lang magpalipad ng drone. May nakita ko dito na open area, pwede nating paliparin yung drone dyan. Doon kasi yung Pantabangan Dam, medyo nakalayo na tayo sa reservoir. Alright guys, sa wakas nakapagpalipad din tayo ng drone at nagkaroon din tayo ng shots doon sa mismong reservoir ng Pantabangan Dam na napakalawak at napakalayo, no?
Actually, ang Pantabangan Dam is the biggest in terms of reservoir. Siya ang pinakamalaki. Siya ang may pinakamalawak sa buong Southeast Asia. Ganun kalawak ang Pantabangan Dam, no? Tinalo pa niya ang San Roque Dam pagdating sa reservoir ng tubig. That is according to Wikipedia. Pahirapan na. Hindi lang gaano sa camera talaga. Wala. Hindi mabigyan ng postisya ng action camera ang daan talaga. Napakalamig ha. Summer na summer pero masarap ng pakiramdam sa ilalim ng puno. Actually hindi makita ito sa mapa mga kaibigan. Kaya nagpakasakali lang ako. At may nakausap naman tayo na lokal kanina, si Kuya Perdi. At nakakwentuhan natin ano yung magiging next na ruta natin. Oh, may bahay pa rin. May nakatira pa rin pala talaga. Double truck, oh. Ibig sabihin may mga dumadaan dito ng tricycle. Ewan ko lang 4 weeks. Napakahirap daw dito kapag tag-ulan mga kaibigan. Downhill buddy. Mukhang may bahay na dito ah. Ayan, aso. Ayun. Padaan. Ilog siguro dito. Ayun. Ito si Kuya Perdi. Saan yung Diban dati Kalapaw yo po? Nalubsaman. Ay, nalubsanan. Di Manggana. Basta diretso lang dito dalan. Diretso ata. Basta pag Puntiriak kami nagkansyonan. Nagkansyonan. Dati sumi na idya no dumanong kay di ko dati kasyangay. When istilaan. so hanak nga mapanijay hanak nga mapanjay iskwilaan niya diretso rumor ka igiti highway when paksa di karanglanay asa dag narudan di karanglan karanglan tapos santo kanawan ka when santo mapanak man nanjay when ta kayat ko nga pagruwaran jay aritaw singaron niya manong sige. Wow. Sarap maligo dito. Ganda talaga pag may lokal na mapagtanungan. Ito na, meron ng bahayan dito. Pakakaranglan na ito mga kaibigan. Muling lumawak yung daan. Let's go. Pasensya na kayo mga kaibigan, no? Kasi pag nakipag-usap ako sa mga lokal ay nag-Ilocano ako. Kasi yan yung common na salita pagka napunta ka ng mga bundok dito sa parteng Biskaya, Nueva Ecija, Pangasinan hanggang sa Cagayan Valley. Yan yung pagtatagpuan ninyo na lingwahe. Kasi may iba-ibang Ibaloy, Igorot, Pugaw, Pangasinan, Pangasinense, Ilocano. Ngayon, yung pagtatagpuan ninyong language ay Ilocano or Iloco. Kasi pag nagtagalog ka, medyo mahirapan sila.
naintindihan nila pero mahirapan silang sumagot. Sige. Hirap nito pagka tag-ulan. Dulas talaga to. Siya nga pala mga kaibigan, salamat sa mga nanood doon sa ating moto camping nung nakaraan doon sa Maliko. Nag bushcraft camping tayo for so long na hindi tayo nakapag raw camping na nagbu bushcraft, ay binalikan natin. At thank you sa inyong lahat sa mga bumalik at nanood doon sa ating moto camping. At sana ay pagbigyan nyo ako sa ganitong content na nagba-backdoor tayo, nag-travel tayo. Kasi ito rin naman ang gusto ko. Talagang gusto ko ito. Ganda. Ang ganda mga kaibigan. Sigurado ang likod niyan mga kaibigan ay doon na sa ano, Daang Maharlika. Yung San Jose papuntang Santa Fe. At dito siguro ang Karanglan talaga. Malapit na tayo. Sa likod siguro niyan. Diyan tayo galing. Pantabangan doon. Layo. May view deck sa taas. Wow. Napakalayo. Talagang tigang na tigang yung bundok mga kaibigan. Wow. Grabe. Ang ganda ng mga bundok. Kalbo nga lang. Kaya pala tinawag na Karanglan itong bayan ng Karanglan dahil mga kaibigan, ang origin talaga niyan ay sa salitang Lagundi o kung tawagin sa Ilocano ay Dangla. Originally ang tawag daw nito is Kadanglaan. In short, Karanglan. So Kadanglaan, ibig sabihin marami sigurong dangla rito. Ilocano word kasi ng Lagundi is Dangla. At karamihan ng mga tao dito ay Ilocano, and they speak Iloco. Yan. Ang nakikita ko dito para siyang valley. Pero pag tingnan mo sa mapa, brownish siya kasi yung mga kabundukan dito halos kalbo, tapos ganito lalo pag tag-init, yellowish siya, brownish ganun. Ganun pa man ay masaya ang adventure sa ating backdoor from Pantabangan papunta ho dito sa Karanglan. Taniman ito ng kamote. Pag tag-ulan maraming tutubo dyan. Yellowish talaga yung mga halaman kahit buhay na buhay. Sobrang init. Grabe siguro init dito, no? Sakop pa pala ito ng Nueva Ecija. So umalis tayo dito, ay doon nag-start tayo sa mismong malapit sa gate ng Pantabangan Dam ng 8 exactly, 8:01. Tingnan natin kung anong oras tayo makalabas hanggang sa bayan ng Karanglan. Dito sa video natin mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na kasi medyo
banking. Hindi naka-level itong aking manibela kasi talaga namang ano ito, tabingi. Kaya ako minsan nai-irritate akong mag-edit kasi nga ganyan. Ang malaga naman naka level yung yung mismong daanan natin. Minsan pa rin tabingi dahil pagkakabit ko ng camera dito sa aking chest ay hindi ko na mamalayan na tabingi pala. Itong daan na ito, kahit anong tingin mo sa mapa, hindi mo talaga makita ito kasi nasa ilalim ng mga kapunuan kaya napakahirap mo siyang i-trace. Kaya laban bawi din ako dito, pero ito okay din naman. Medyo lang remote area lang to mga kaibigan. Pagka matatakutin ka ay hindi para sa iyo ang daan na ito. Kasi kailangan mo din minsan kailangan mo talagang makapagsalita ng mga vernacular na salita na kayang para ba hindi mo mabulabog yung mga lokal. Minsan natatakot kasi sila kaya pagka kumakatok tayo sa mga bahay nila hindi nagbubukas yung iba kasi takot, lalo pag tatagalog lang tayo. Ganun yung obserbasyon ko mga kaibigan. Pero pagka nag-Ilocano ka, Ilocano mo silang magsalita, kahit nahirap ka, medyo mapapagaan yung loob nila sa'yo kasi parang mafe-feel nila na kumbaga they are belong kasi you are speaking with the same language. Ganun naman siguro yun mga kaibigan. Napakainit ng panahon, tirik na tirik ang araw at ang oras natin ay 9:45 pa lang mga kaibigan. So 1 hour and 45 minutes na ang biyahe natin and we are still in the rough road, masisikip na daan. Papalipad ako ng drone tapos ang daming tunog na agila. Ayan, may narating tayo mga kaibigan, pinakadulong poste. Siguro legit nakaranglan na ito, barangay nagkansona. Yun na yung last na poste. Wow, karanglan na tayo. May mga bahay na rin. Ang ganda dun grabe. May daan dyan, hindi ko alam kung saan papunta yan, basta ako dire-diretso lang. Ayan, may mga bahay na dito. Apo, mabasak pa. Galit talaga ng mga igurot ang babait nila kapag pinansin mo talagang hindi pwedeng hindi kanila pansinin Ibang klase ang mga Highlander talaga. Yan ang gustong gusto ko. Kaya ang dami nating mga kaibigan ng mga Highlander. Dahil ganun sila napaka-hospitable nila. Diretso tayo. Basta diretso lang. Kasi kaya madali ako makakita ng mga rospat. Ang dahilan din naman kasi magaan ang loob ko pagdating sa hindi ako basta-basta naliligaw pag mga ganitong rospat, raw area, remote areas, kasi parang ang gaan ng loob ko sa mga tamang daan. Paganda ang daan na ito. Kapit na tayo sa bayan. Matirihan na lang natin yung bayan. Sarap matakbo dito.
Go ahead. Whoa! So nice! Shoutout pala ulit kay Sir Piggy Bite. Naalala ko naman siya kasi nga yung gulong natin napakaganda ng kapit. At yan ay sponsored ni Sir Piggy Bite. Tagal ko lang hindi na kikita ang mga comments niya eh. Hindi ko alam kung nanonood pa sa atin. From Vancouver, Canada. Shoutout din pala kay Sir Cruz. Hindi ko na maalala ang first name ninyo. From Alberta. Hindi ko alam kung ano, saan ang Alberta. Australia ba? Shoutout po sa inyo. At kahit na hindi nyo nagagawa ng mga ganitong bagay ay sana naibigay ko sa inyo ang Mind Travel. At sa lahat ng mga viewers natin, salamat at sinasamahan nyo ako sa ating Mind Travel. Bagamat ako ay nandito sa Raw at ako ang nagra-ride at kasama ko kayo and you are riding with me. And I hope you are enjoying it. Grabe ang solid nitong ruta natin. Napaka-solid naman ang init din. Tsaka pala bagong gupit tayo. Bagay ba mga kaibigan? Hindi ba ako nang taga-gupit eh. Ang pinapagupit ko kasi high cut. Tapos sabi ko high cut. Ganito yung high cut ng panibagong barbers natin. Grabe yung mga burol dito. Hindi makikita natin, kakaiba. Walang katulad tong lugar na ito. Simentado na oh. Tire path. Ay, dito lang pala. Ano naman tong lugar na to. Walang katulad. Nakakainit. Grabe na. Solid na adventure. Oops. Burol-burol ang ating daan dito mga kaibigan. Talagang kubod lang ang majority na makikita mo. Pero masaya. Masayang magmotor. Alright, we are on the highway. Alright mga kaibigan, sa ngayon ay nasa highway na tayo ng Karanglan. At pagka diniretso ito palabas, diretso ho yan ng Maharlika Highway na papuntang San Jose City at o kaya papuntang Santa Fe. Ngayon naman tayo ay papunta ng Karanglan proper. Alright, now we are officially dito sa bayan ng Karanglan. Legit yung ating ginawang backdoor mga kaibigan, at ang lusot ay bayan ng Karanglan mismo. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating backdoor na biyahe. Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa pagsubaybay at pagsama sa ating backdoor from Pantabangan hanggang dito sa bayan ng Karanglan. At sana nag-enjoy kayo sa video na ito o sa episode na ito. At sundan nyo pa rin ako, samahan nyo pa rin ako sa mga susunod nating episode, sa susunod nating adventure, susunod nating
backdoor, ano man, maging moto camping o ano pa man mga kaibigan. Bye bye for now. See you on my next adventure. See you on my next video. Thank you for watching. Please like this video if you liked it.